ay nag-message siya sa akin at nanghihingi ng money again. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Brother Raul, ang pasmadong bibig ng Nueva Ecija. Talagang hindi marunong. Kailan ako matututong mag-vlog? Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Brother Raul, ang pasmadong bibig ng Nueva Ecija. Hindi talaga maganda. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Nandito po si Kuya Raul at nagpa-practice paano ba ang magandang intro. After ilang years na po nating pagbablog, ano po ba ang mas maganda? Maging natural na lang. Kung ano na lang yung pagbati natin, ganoon na lang po mga amigo. So ngayong araw po ay eto po mga amigo. Gusto ko lang ino sa inyo to. So, ang sabi ko sa inyo mga amigo ay nung nakaraan di ba nagpadala ako ng pera doon. So, gusto ko lang tapusin talaga yung aking mission, ang aking sinasabi before na magpaalam kay Wesley. At hanggang ngayon hindi ko po nagagawa yun. Gawa po ng gusto ko kasi makausap siya ng video call para po mas maunawaan niya lahat-lahat. Ngunit hanggang ngayon po ay hindi ko siya natatawagan dahil the last time po na nagpadala kasi ako ng ng pera sa kanya. Yung sabi ko last na nung birthday niya, nung magbe-birthday siya. Oh, yun. Ilang days siyang di nag-message. Matagal. Check natin mga amigo. Para atis alam nyo. Ayan. Okay. Adi ayan. Okay, ito. The last time ayun, ito na, dito tayo nag-start. Okay. Ang huling message niya ay kahapon. Pero nung napadala natin na siya ng pera, ito, ang nag-message siya noong Wednesday. So after niya nakuha yung pera, Wednesday, Thursday at afternoon ay hindi na siya nag-reply sa akin. So ito na po mga amigo ang so okay naman naibigyan natin So ganun po, naibigyan na natin, and then right after na mabigyan natin syempre expected natin kung kailan magme-message sa atin, kung kailan mag-reply. So Friday ay wala na po siyang. Friday nag-message po siya sa akin at sabi niya ito. Sabi ko pa nga nung huli, hindi bilang thank you. Ganun. Tapos sabi niya thank you. Ganun. So kailangan pa sabihin. Pero no ay problema. Walang problema po mga amigo. So eto Friday nag-message sa akin, sabi niya hola, hello, nangamusta na. So yun. Ang sabi niya sa akin ay okay naman ako, sabi ko. Kumusta daw? Okay naman ako. Tapos okay, bien, ganyan, okay, sabi ko sa akin. Ganun lang. Tapos nung sinabi niya, nung una sabi niya, yo estoy bien. Tapos sabi niya susunod ay no estoy muy bien. Hindi raw siya okay. No, estoy muy bien. Hindi raw siya okay. After nito, so ilang araw siyang hindi nag-message sa akin. Hindi naman din ako nag-expect ng message niya. Okay lang kung hindi siya mag-message sa akin dahil nga sabi ko nga sa inyo mga amigo ay gusto ko na siya makausap kaso hindi kami nagkakatagpo. So kanina ay nagkausap kami. At hindi lang kami nag-video call, pero gusto ko nang tawagan siya ngayon kasi sa ganitong klaseng style niya. Hindi ko Sabi niya ngayon, mangangamusta lang siya just to ask money. Sabi niya, necesito dinero para volver bata por favor. Kailangan daw niya ng pera para bumalik daw sa bata.
Yun, sabi niya. Sabi ko, kung Bolber, paano kung babalik? Sabi ko, Tuno pwede, Bolber solo. Hindi ka pwedeng bumalik ng solo lang. Sabi niya, mi pasaporte está en mi casa. Yung passport daw niya nasa kanya. Sabi niya ganoon. O yun, ito sabi niya, para alam niyo mga amigo. Screenshot niyo. Ayan. Para alam niyo po. So, sabi niya, Tuno pwede regresar solo. Sabi ko, hindi ka pwede bumalik mag-isa. Sabi niya, si. Sin madre, sabi ko, no pwede. Kapag walang nanay, hindi po pwede. Sabi niya, yo mismo Bolber. Ako mismo ang babalik. Oo. Sabi ko, magagalit ang nanay mo. Hindi okay yun, sabi ko sa kanya. Sabi niya, no. Oo. Ako ay babalik mag-isa, sabi niya. Dahil dito sa Gabon, hindi ako okay, sabi niya. Sabi ko, abisar mo o sabihan mo sa nanay mo na gusto mo nang bumalik, sabi ko sa kanya ganun. Tapos sabi niya, okay. Tapos como no está bien ahí, paano hindi naging okay dyan? Sabi niya, no sé. Yo necesito volver a bata, por favor, mandarme dinero, por favor, sabi niya. Padala ko daw siya ng pera para makabalik siya ng bata. And then, kailangan daw niya ng 100,000 sepas. Oo. So, 100,000 sepas, mga nasa 10,000 pesos para makabalik doon. Sabi ko, tanong yung nanay mo. Sabi ko, tanong yung nanay niya. Mama mo, sabi niya. Tapos sabi niya, pagkapadala ka ba? O tapos, porque hindi dito ay hindi okay, sabi niya. Porque aquí no está bien, sabi niya. So, yun, meaning to say, nag-message siya sa akin at nanghihingi ng money again. Para makabalik na sa bata, para makabalik na siya doon. Kaso nga lang po mga amigo, syempre, hindi ko na siya bibigyan, di ba? Dahil naibigay ko na sa nanay niya yung pera na before. So, syempre marami na mag-react nito. Ngayong araw, after kong try ko tawagan siya para makapagpaalam at ayoko na rin makipag-communicate. Yun. Siguro may awa pa ako if may awa pa ako siguro kung nakita ko yung alam niyo yon yung nag-message kasi manghingi ng pera. The following day, susunod na araw, wala namang message sa akin. Tapos magbe-message lang kapag kailangan ng pera. Diba? Ayun. So, nabigyan ko naman na siya pang birthday niya and that's it. After nun, wala na. So, bahala sila sa buhay nila kung ano man yung gawin nila sa Gabon. Gusto ko talagang magkaroon ng closure sa pamilyeng ito at masabi na kailangan na gusto ko na magpaalam sa kanila na hindi na ako makikipag-communicate para at least nasabi ko sa kanila, hindi yung bigla ako ibablock. Yung babae, binila ko na talaga kasi siya, pero ito gusto ko na mas okay kasi magpaalam para at least hindi sabihin na inabando na ganyan kasi gusto ko i-explain sa kanya. Na hindi ko kasi nararamdaman na may respect o hindi ko nararamdaman na hindi ko naman inihiling na hindi ko inihiling na mag sila ng feeling sa akin na bilang yung parang family ganyan. Hindi ko naman sa akin lang yung i-respect man lang na 'di ba yung hindi kailangan mo bang sabihin na ako pa magte-thank you sa lahat ng binibigay. Di ba hindi naman okay yun. Siyempre, mas maganda pa rin yung makikita mo yung tunay na pasasalamat. Yung tunay na pasasalamat. Kasi pagka ganyan na ini-expect mo na yung alam mo yung masarap sa pakiramdam, yung binigyan mo kasi pinaghirapan mo yung pera and then after noon, magpapasalamat sa iyo. Yun ang maganda, di ba? Yun yung ma-appreciate mo. Ganun po mga amigo. So, meaning to say, sa madalit salita pala mga amigo,
Yun nga, hindi nila na hindi ko man lang marinig yung salitang thank you. Hindi ko pa sabihin. Wala na yun eh. Wala na yun. Pero yung after nito, manghihingi na naman ng pera. At hingi ng pera. Diba? Yung sasabihin na kailangan ko ng pera, babalik ako mag-isa. Siyempre, hindi ko naman siya bibigyan ng pera pambalik na doon mag-isa. Hindi. Malaking problema yun. Number one, yung nanay niya. Ang dami na naman niya sasabihin sa akin. Sasabihin niya sa akin na naman na pinabalik mo yung anak ko roon. Bakit pinangungunahan mo yung ano ko, di ba? Yun na iniwasan ko yun. Na pinabalik mo yung anak ko na naman. Tapos hindi mo ikinonsulta sa akin. Ako ang nanay, ganun. Kaya sabi ko sa kanya, kausapin mo yung nanay mo about dyan. Kasi tapos na ako sa part na nagbigay ng pamasahe sa inyo. So, kahit sabihin pa na hindi ako makamove on doon, but at least alam ninyo. Kasi akala nila na pagka nagpadala ng pera, pagka di ba nagpadala ng pera, syempre akala nila kahit na kunyari kung hindi makamove on, pinadala naman is 25,000, o hindi makamove on, pinadala naman is 20,000, o hindi makamove on, ganun. Bakit alam ba nila kung saan galing yung pera? Diba? Alam ba nila kung paano pinaghirapan yung pera? Diba? Yun ang sa akin lang. Pero sa nangyari ngayon, mga amigo, nakita ko yun talagang tunay na motibo nila sa akin at pinagpipray ko yun sa akin na okay naman na. So sasabihin na hindi ka makamove on, no, mga amigo, okay na ako, okay ng family ko na wala sila sa buhay namin. And then antayin ko lang na tumawag or makausap ko siya, and then after noon, this is the last na ito yung yung last na yun na yung gagawin kong last message sa kanya. O yun na yung last message o last call ko sa kanila, last na kausap ko sa kanila. Ganun lang. Kasi mas maganda po yun dahil pare-parehas na magkakaroon ng peace of mind ng bawat isa. And then hindi sila aasa sa akin na kagaya ng ginagawa nila before. So ganun lang. At hindi ko din siyempre po pwedeng hayaan na pumunta siya doon na siya uuwi mag-isa. No. Medyo medyo mahirap na yan kasi minor de edad siya. Hindi siya pwedeng umalis ng bansa ng minor de edad siya. At hindi naman ako parang hindi naman ako syunga ganun. Uto-uto para para sundin siya sa gusto niya. So ganun, 'di ba mga amigo? Basta sa akin, nagpapaalam ako sa kanya ng may kahinahunan, yung hindi ako magagalit. Gusto ko lang kasi mas gusto ko 'yun mga amigo na pare-parehas na maging okay. So, 'yun, at sa mga gustong tumulong, kontakin niyo si Joanna kung gusto niyo pa tumulong sa kanya. Ganun lang. At para sa akin, yung ganyang sistema ay nakakawalang gana, pero syempre kailangan kong i-accept na ganoon talaga sila. At nasa akin yon kung magbibigay or hindi magbibigay. Nasa akin yon kung kailangan ko pang magpadala ng padala. O ganun po mga amigo. Pero para sa akin, enough na yon. Enough na lahat ng mga nangyari para tumigil. Opo. So yun po mga amigo. Ang mahalaga pa para sa akin ngayon mga amigo, alam niyo kung ano, kapayapaan ng isip at saka ng puso ko, mamuhay na wala sila at mamuhay ng masaya kasama ang ating pamilya. So yun po mga amigo, at nakakalungkot lang din na meron palang taong gano'n na ang habulan sa'yo is kumabig ng kumabig, kumuha ng kumuha, pero hindi kayang i-appreciate o hindi kayang pahalagahan yung mga bagay na tinulong mo. But then again, sabi ko nga po sa inyo mga amigo, iba ang tao. Iba ang tao, at pag dumating yung time na maging okay siya, na may tumulong, I pray na maging okay yung kanyang buhay doon. So kahit man siya mag-aral, Pilipinas man o saan man. So ayun po mga amigo, thank you so much po. At mapagpalang hapon po sa ating lahat. God bless po mga amigo.